for another ulam ideas, magluluto tayo ng ginataang tuna. Or pwede din tambakol or tulingan. Tuna is fresh from flea market at ang mga ingredients na ginamit ko ay, ayan guys, tingnan nyo na lang. So una ay budburan natin muna ng asin ang isda at saka paminta. Make sure na malingop ang buong katawan ng mga isda both sides para syempre magkaroon na ng lasa. At ipiprito muna natin ito ng madalian lang para hindi siya magkahiwa-hiwalay mamaya pag ginataan na natin. So ayan, nagpainit na ako ng mantika sa kawali at nung mainit na ay nilagay ko na isa-isa. Tatlo lang muna kasi masikip sa kawali. After 2 minutes and 1 second, binaliktad ko naman ito. Then, medyo 3 minutes ko naman bago nahango silang lahat kasi nga nabisi ako sa paghiwa ng bawang at sibuyas. At di ko na na-video yung pagprito ng isang piraso. Same procedure lang naman. So, ayan na sila. Ready na for ginataan. Nagpainit ulit ako ng konting mantika sa isang lutuan para doon na igisa ang mga ingredients at doon ko nagataan yung isda. So, inuuna ko talaga muna yung bawang. Sunod ay sibuyas. Tapos, yung luya. Pero actually, sinabay-sabay ko rin lang naman talaga. Then, halo-halo natin hanggang sa bumango at lumabas na yung katas ng sibuyas. Pag ganyan na yung itsura, ay pwede na ihalo yung isang latang gata. Halo-haluin lang hanggang sa kumulo. Lagyan ng patis at paminta. Halo-haluin ulit hanggang sa kumulo. At pagkakulo niya na ay ihalo isa-isa yung isda. Nilagay ko na rin yung gulay na talong at saka yung siling haba para may konting anghang. Kung meron kayong gulay na pichay or talbos ng ampalaya ay pwedeng-pwede rin. Then, make sure ko na ang gulay ay madip sa gata pati na rin yung isda. Ayan, pinapaliguan ko sila ng gata at saka tinakpan mo na. After a while, yan na yung itsura. Pero hindi ako na-satisfied, binaliktad ko pa rin talaga sila isa-isa para mas lalong ma-absorb talaga nila yung gata at yung lasa. At saka yung gusto ko talaga, yung parang nagmamantika-mantika na yung gata. Kaya pinatagal ko pa siya ng konti luto. Si yung isda, hindi siya nagiwaiwalay kasi naprito na siya kanina. Tikiman time. Ang linamnam. Pero naalala ko, dapat pala may konting vinegar, kaya nilagyan ko to. Para nga may konting asim at saka iwas panis na rin. Takpan ulit natin para maluto lang yung vinegar. After mga 2 minutes ay binuksan ko na at ayan na, nagmamantika-mantika na yung gata. Tikman natin ulit. Ayan, malinamnam na at may konting asim. I think achieve ko yung gusto kong lasa dito. Perfect talaga i-partner sa mainit-init pa na kanin. For sure, taob ang kaldero nyo guys or mapaparami talaga kayo ng kain. So ano pang inaantay nyo dyan? Try nyo na rin. Pero kung wala kayong tuna, sa sunod na lang eh. Thanks for watching. Bye!